subukan mo si Annalyn. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, dito nga ipinakita na magkakaroon ng kidnapping dito nga sa loob ng City Jail, no, na kung saan kagaya nga ng sinabi ni Lynette mismo noon na delikado doon kahit tong si Giselle, pero nagpatuloy pa rin sila, lalo na tong mga Apex, no, na magkaroon ng medical mission dito. Pero kung iniisip man nila na wala mangyari or kung sakaling meron man is minimal lang at di naman talaga nila expected na ganito mangyari na magkakaroon ng hostage at dun mismo sa may kulungan. Kung baka isipin mo ano ang ginagawa ng mga pulis, bakit nangyayari yung ganun, no? Pero yun nga, dahil nga kung may balak yung isang tao talaga at talagang gusto niya i-pursue yun, pwede yung mangyari. At dito nga, no, kahit tong si RG nagke-question siya dun sa mga nag-hostage. Yes guys, itong ang grupo ni Madam Lotus yung nag-hostage sa kanila. Sabi nga ni RJ, bakit nyo ba ginagawa ito sa amin? Tinulungan na nga namin kayo, binigyan na nga namin kayo ng gamot at nandito nga kami para palakasin kayo at bigyan kayo ng mga vitamins at mga payo kung ano yung gagawin nyo para sa inyong katawan, sa inyong kalusugan. Pero bakit nyo kami hinostage pa? Ano bang ginawa namin? Ano bang masamang ginawa namin sa inyo? Ang alam naman is wala namang kaming ginagawa sa inyo na kahit na ano. Yes guys, na hostage talaga lahat. Itong mga doktor, nurses, kahit ng mga police mismo, no? Kahit itong si Warden, walang nagawa at nagulat siya sa nangyari kasi hindi naman niya talaga na-expect yung mangyayari ito, no? Na magkakaroon ng lakas ng loob tong lalo na si Madam Lotus na kalaban siya. Kasi kung titignan mo, no, na ito ng si Madam Lotus is parang tahimik lang siya lagi, lalo na kapag kaharap itong si Warden. Tapos itong si Warden laging mataas yung boses. Tapos itong si Madam Lotus parang bait-baitan, no? Kaya hindi rin yun na ganun ina-expect talaga ng Warden na atong si Lotus talaga is merong tinatago na kalokohan, no? Sa bagay, minsan ganun naman talaga, hindi mo isang tao kala mo mabait pero minsan hindi pala talaga, no? So hindi mo judge talaga yung isang tao ayon sa kanyang appearance. Pero this time nga guys, no, ipinakita na kahit nga itong si Moira, no, na lumabas na yung totoo niya ugali, no, talaga nagbabait-bait talaga, nagpa-plastic-plastikan, is talagang wala ring nagawa. Kahit itong si Zoe, yung dalawang maldito na ito, is walang nagawa dahil nga natakot sila sa barel at sa hostage. Yes guys, sabi nga ni Madam Lotus, alam nyo ba, kung may mangyaring masama sa inyo is kagagawan to ni Giselle. Yes guys, sinabi niya na nag-request ako kay Giselle noon na kung pwede ko makausap yung anak ko, ngunit itong si Giselle is hindi niya pinagbigyan, kaya tayo tuloy napunta rito. Yes guys, yun talaga yung request ni Madam Lotus kay Giselle, na makausap man lang yung anak niya kahit saglit. Ngunit alam naman natin guys na itong si Giselle is medyo busy siya. Yes guys, kasi nga lagi niyang iniisip yung tungkol sa kumpanya, at tapos dito nga nakapokus kasi siya kay Moira sa paghihiganti niya dito at pagpapahirap, kaya hindi niya masyadong napansin o napagbigyan ng toon ito nga si Madam Lotus, na akala mo simpleng request lang, yung pala gustong gusto niya pala talagang makausap ang kanyang anak, lalo na't nalaman niya na ooperahan ito, no? At matagal na rin kasing dinakausap ni Madam Lotus yung anak niya, kasi nga simula nung nakulong siya, at niisip nga niya na baka galit sa kanya ang anak niya. At sabi nga mismo ni Madam Lotus na, alam niyo ba kapag may nangyaring kapahamakan sa inyo o hindi maganda, lahat ito ay kasalanan ni Giselle, sapagkat siya talaga ang dahilan kung bakit tayo umabot dito, dahil hindi niya ako pinagbigyan. Yes guys, to si Madam Lotus may ugali na mahirap i-please, no? Na talagang pag may gusto siya dapat makuha agad, kasi kung hindi is talagang babawi siya sa yon, lalo na sa hindi magandang paraan. At dito nga guys, nalaman na nga ni Giselle yung tungkol sa nangyari, no? Kasi nabalita din ito agad, no, sa TV, at lahat is nakaalam. At ito nga si Madam Lotus is nakahiram uli ng cellphone at tumawag na ito kay Giselle. Yes guys, natawagan niya si Giselle, at nung tinawagan niya nagulat tong si Giselle, at nagre-request nga ito si Giselle na, please Lotus o Leticia, wag mo sanang saktan yung mga kasamahan ko dyan, lalo na yung mga doktor at mga nurses, kasi wala naman silang kinalaman. Kung may galit ka man sa akin mo na lang gawin.
Then sabi ni Lotus, oo, ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit nangyari pa ito dahil hindi mo ako pinagbigyan. Gusto ko lang naman makausap ang aking anak. At kung gawin mo yon is papakawalan ko na sila at wala kang maririnig o makitang masasaktan. Yes guys, sabi nga ni Giselle, ano ba yung pwede kong gawin para makausap mo yung anak mo? Then sabi ni Madam Lotus, sige, I will give you 20 minutes and after 20 minutes tatawag ako ulit. And then pinatay na ni Madam Lotus yung cellphone. At dito nga makita mo na itong si Giselle is sobrang nag-aalala at nung kausap nga niya ito, napansin ito ni Eric. Kaya nga lumapit si Eric at sinabi niya, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo pinapahinto yung operation? Yes guys, nasa gitna na kasi ng operation tong si Carla na anak mismo ni Madam Lotus. Ngunit in-explain nga dito ni Giselle na kasi yung hostage taker doon sa kulungan is siya pala ang nanay mismo nito ni Carla na inooperahan ngayon. So please stop it. Ngunit itong mga doctor is hindi ganun pumapayag kasi nga nasa under operation sila. Ngunit ay nga sinabi ni Giselle na gusto lang naman makausap ni Lotus ang kanyang anak tapos magiging okay na. And then buti na lang is nandun din guys si Justin, no? Na kung saan nung narinig niya yun, sabi niya sa dad niya, sabi niya, dad, di ba? Ang gusto niya lang naman is marinig ang boses nito ni Carla. And then sabi ni Giselle, oo, yun lang naman ang gusto niya. At sinabi ni Justin na, sige, I have an idea. No? Pero ang tanong, ano kaya yun, no? Ano kaya yung gagawin ni Justin? Ano kaya idea yung gagawin niya para makausap mismo ni Lotus yung kanyang anak? Pero makita natin guys na itong si Madam Lotus is mainipit talaga at pag may sinabi, kailangan mong ito pa rin o kailangan mong gawin kasi kung hindi is talagang mababad trip siya sa'yo at hindi na siya makikinig. At dito nga guys, pinakita na ito nga si Madam Lotus is talagang naiinip na kasi after 20 minutes, no? Tumawag siya is hindi nasagot agad yun ni Giselle at sabi nga mismo ni Madam Lotus na mukhang sinusubukan talaga ako neto ni Giselle. Kaya ang ginawa ni Madam Lotus na isip niya na kunin itong si Annalyn. Yes guys, sinabihan niya yung isang alagad niya no, na kunin mo si Annalyn. Yes guys, makita mo si Annalyn na talagang takot na sa mga nangyayari. Hindi lang naman siya, lahat sila. At makita mo na itong si Lynette talagang niyakap niya yung kanyang anak na si Annalyn kasi na delikado no, na kumbaga kung ikaw mismo o kung ako mismo na sa sitwasyong ganyan, tila hindi ko rin alam yung gagawin ko kasi pag hostage taking, paano kung yung anong hostage is bigla na lang maisip na barilin kayo, patayin kayo, ayun yung delikado ron. At kung gusto niyo makasurvive is kailangan niyo siyang pagbigyan. At ayun nga yung gusto ni Madam Lotus na makuha nga itong si Annalyn kasi nga nanggigigil na nga siya dito kay Giselle sapagkat ang bagal daw kumilos. At makita mo talaga na ito nga si Madam Lotus is nagwa-wild siya, no? Talagang gusto niyang makausap yung anak niya kasi nga matagal niya na nga rin itong gustong makausap at nag-aalala din itong nanay na to kasi nga nabalitaan niya na kailangang maoperahan ang kanyang anak kasi delikado na rin sitwasyon ng kanyang anak na kung saan nga kung hindi niya alam kung mabubuhay pa to hindi kasi nga nasa operation kaya siguro dahil wala na siyang magawa at napilitan na siya, gusto niya makausap ang anak niya, nag-uubusan na rin ng oras kaya siguro napilitan siya na hostagein o i-hostage yung lahat ng mga nandun, no, para lang makausap yung kanyang anak. And then yes guys, marami talagang ganyan, no, kadalasan sa mga hostage taking, no, kahit nangyari doon sa Pilipinas, no, yung gwardiya doon sa Green Hills, tapos yung retired na police, no, na hindi binigay yung kanyang benepisyo, no, hindi mo akalain na meron pala silang iniisip, yung pala stress na sila, baga kung ano nasa isip nila kaya nakakagawa sila ng masama at yung poor choices, no, nakapili sila ng mga hindi nila ni-expect, ayaw nilang gawin, napipilitan na lang sila. Minsan ganyan talaga sa buhay natin, no? Yung mga bagay tayong ayaw gawin pero napipilitan na tayong gawin. Pero ang tanong dyan guys is, ano kaya ang gagawin neto ni Giselle para mapigilan at mapalaya nga itong mga kinidnap neto ni Madam Lotus. Itong si Madam Lotus, bakit kaya niya kukunin si Annalyn? Ano kaya nasa isip niya? At itong si Carla, makakausap ba niya ang nanay niya? At itong si Justin, ano kaya ang gagawin niya para matulungan na makasurvive yung mga nandun sa Apex? At ito kayang mga hostages, may mapapahamak ba? Abagan natin yan bukas guys, yung pinaka
whole episode yan bukas. At salamat sa panonood sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.